Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC Grade 2 Term 1 Examination Reviewer. Panuto. Basahin ang bawat pahayag sa bawat bilang. Piliin ang letra ng tamang sagot. Simulan na natin mga bata. Number 1. Alin sa sumusunod ang halimbawa ng batayang impormasyon tungkol sa pamilya? A. Paboritong pagkain ng guro. B. Araw ng pista sa barangay. C. Pangalan ng ama at ina. O D. Paboritong palabas sa TV. At ang tamang sagot ay letter B. Number 2. Paano mo maipapakita na mahalaga sa iyo ang iyong pamilya? A. Pagsisinungaling tungkol sa kanila. B. Pagpapakilala sa kanila sa iyong mga guro at kaklase. C. Pagtatago ng kanilang mga larawan. O D. Pagkakaila na sila ang iyong pamilya. At ang tamang sagot ay letter B. Number 3. Alin sa mga sumusunod ang hindi batayang impormasyon tungkol sa sarili? A. Araw ng kapanganakan. B. Lugar ng kapanganakan. C. Pangalan ng kapitbahay. O D. Pangalan ng ama at ina. At ang tamang sagot ay letter C. Number 4. Kapag nagbahagi ka ng kwento tungkol sa iyong pamilya sa klase, ikaw ay A. Lumalabag sa patakaran. B. Nagpapakita ng pagpapahalaga sa sarili. C. Nagsasayang ng oras. O D. Naghahanap ng atensyon. At ang tamang sagot ay letter B. Number 5. Sinong kasapi ng pamilya ang inyong nakikita sa larawan? A. Nanay at tatay. B. Tito at tita. C. Ate at kuya. O D. Lolo at lola. At ang tamang sagot ay letter D. Number 6. Ano sa mga sumusunod ang halimbawa ng pangangalaga sa sarili na natututuhan sa pamilya? A. Pagpupuyat sa panonood ng TV. B. Pagkain ng masustansyang pagkain. C. Pagkain ng tsokolate sa gabi. O D. Hindi pagligo tuwing umaga. At ang tamang sagot ay letter B. 7. Bakit mahalagang alagaan ang kalusugan ng katawan? A. Para makaiwas sa gawaing bahay. B. Para maging payat. C. Para maging masigla at malusog ang katawan at isipan. O D. Para hindi mapansin ng iba. At ang tamang sagot ay letter C. Number 8. Ano ang tamang gawin pagkatapos gumamit ng palikuran? A. Kumain agad.
B. Humiga, C. Maghugas ng kamay, o D. Umalis ng hindi nagbuhugas. At ang tamang sagot ay letter C. Number 9, alin sa mga sumusunod ang wastong asal sa pagkain ng pamilya sa hapagkainan? A. Sabay-sabay na kumakain. B. Kumakain habang nakatayo. C. Kumain ng sobrang dami. O D. Makipaglaro habang kumakain. At ang tamang sagot ay letter A. Number 10, ano sa mga sumusunod na larawan ang hindi wastong kilos ng pangangalaga sa katawan? At ang tamang sagot ay letter A. 11, ano ang tamang gawin kung ikaw ay nalulungkot? A. Magtago at umiyak mag-isa. B. Saktan ang sarili. C. Sabihin sa magulang o kaibigan ang nararamdaman. O D. Sisihin ang ibang tao. At ang tamang sagot ay letter C. Number 12, kapag masaya ka, ano ang dapat mong gawin? A. Magpasalamat at ibahagi ang saya sa iba. B. Ipagsigawan sa lahat kahit hindi interesado. C. Itago ang nararamdaman. O D. Tumawa ng malakas kahit may klase. At ang tamang sagot ay letter A. Number 13, bakit mahalagang maging totoo sa nararamdaman? A. Para magalit ang iba. B. Para makuha ang gusto. C. Para maging tapat sa sarili at makapagdesisyon ng tama. O D. Para mapansin ng lahat. At ang tamang sagot ay letter C. 14, ano ang nararamdaman kapag may magandang balita kang natanggap? At ang tamang sagot ay letter D. 15. Paano mo malilinang ang disiplina kung naiintindihan mo ang sarili mong damdamin? A. Matututo kang magtago ng nararamdaman. B. Maiiwasan mong makasakit ng damdamin ng iba. C. Matatakot kang magsabi ng totoo. O D. Hindi ka makikipag-usap sa iba. At ang tamang sagot ay letter B. 16. Ano ang dapat isama sa isang pansariling panalangin? A. Pagmamalaki sa sarili. B. Paninisi sa kapwa. C. Pagtatanong kung kailan matutupad ang gusto. O D. Pasasalamat, paghiling at pagpupuri.
At ang tamang sagot ay letter D. 17. Ano ang layunin ng panalangin? A. Magreklamo sa Diyos. B. Humiling lamang ng mga bagay. C. Makipag-ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng pasasalamat, paghingi at pagpupuri. O D. Magsabi ng sikreto sa ibang tao. At ang tamang sagot ay letter A. 18. Ano ang pinakaangkop na laman ng isang panalangin para sa pamilya? A. Sana po ay makuha ko ang gusto kong laruan. B. Panginoon, bigyan niyo po ng lakas at kalusugan ang aking mga magulang. C. Panginoon, sana po ako lang ang masaya. O D. Sana po manalo ako sa laro bukas. At ang tamang sagot ay letter B. 19. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng panalangin na para rin sa kapakanan ng iba? A. Panginoon, bigyan niyo po ako ng magandang sapatos. B. Panginoon, sana po ay huwag akong mapagalitan. C. Panginoon, sana po ako lang ang maging matalino. O D. Panginoon, pagalingin niyo po ang aking lolo at ang lahat ng may sakit. At ang tamang sagot ay letter D. 20. Paano mo maipapakita na ang panalangin ay nakatutulong sa iyong pakikitungo sa kapwa? A. Magdasal upang makaiwas sa gawaing bahay. B. Magdasal para sa kapakanan ng sarili at ng iba. C. Magdasal lamang sa oras ng pagkain. O D. Magdasal para ang iba ay matalo. At ang tamang sagot ay letter B. 21. Ano ang wastong gawin ay pinapakita sa larawan? A. Pagtitipid ng tubig. B. Pagsasayang ng tubig. C. Paglalaro ng tubig. O D. Pagsipilyo gamit ang gripo na bukas. At ang tamang sagot ay letter A. 22. Ano ang layunin ng ganitong gawain? A. Mas mabilis ang pagtatapon. B. Malinis na kapaligiran at maayos na pagtatapon. C. Makaiwas sa gawaing bahay. O D. Makatulog sa oras ng walis. At ang tamang sagot ay letter B. 23. Ano ang ipinapakitang kaugalian sa larawan? A. Pagsasayang ng bote. B. Pagkakalikha ng basura. C. Matalinong paggamit ng bagay. O D. Pagtatapon ng bote. At ang tamang sagot ay letter C. 24. Ano ang wastong kilos na ipinapakita sa larawan? A. Pagtitipid sa kuryente. B. Pagsayang ng tubig. C. Pagsindi ng maraming ilaw. O D. Pagtulog ng bukas ang ilaw.
ang tamang sagot ay letter A. 25. Ano ang benepisyo ng paggamit ng sariling lalagyan o baunan? A. Mas madami ang pagkain. B. Masarap ang ulam. C. Mas mabilis ang pagkain. O D. Nakakabawas sa basura. At ang tamang sagot ay letter D. 26. Kapag may nasira kang gamit sa pampublikong lugar, ano ang dapat gawin? A. Iwan ito at umalis agad. B. Isisi sa ibang bata. C. Ipaalam ito sa guro o opisyal ng barangay. O D. Itago ang nangyari. At ang tamang sagot ay letter C. 27. Ano ang dapat gawin ng isang batang tulad mo kapag may emergency sa inyong lugar? A. Magsisigaw at tatakbo kung saan-saan. B. Makinig at sumunod sa tagubilin ng nakatatanda. C. Magtago ng walang paalam. O D. Manood lang ng nangyayari. At ang tamang sagot ay letter B. 28. Alin sa mga sumusunod ang nagpapakita ng disiplina sa pamayanan? A. Pagsigaw sa lansangan. B. Pagpaparada ng bisikleta sa gitna ng kalsada. C. Pagkalat ng pagkain sa kalye. O D. Paglakad sa tamang daanan. At ang tamang sagot ay letter D. 29. Kapag may patakaran sa paaralan o barangay, ano ang dapat gawin? A. Baliwalain ito. B. Sumunod at hikayatin ang iba na sumunod din. C. Magreklamo agad. O D. Umalis sa lugar. At ang tamang sagot ay letter B. 30. Ano ang dapat gawin kung may nakitang basurang hindi mo itinapon? A. Hayaan na lamang ito. B. Ipasa sa ibang responsibilidad. C. Pulutin ito at itapon sa tamang lugar. O D. Sipa-sipain ito. At ang tamang sagot ay letter C. Good job, everyone! Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!